Okay, yung counter steering kasi nga daw nakakalito nga naman pag sinabi mong if you want to go left, you want to push left. If you want to go right, you want to push right. Nakakalito nga naman daw kasi kung gagawin mo yun sa motor mo ngayon, nakaupo ka sa motor mo ngayon, if you want to go right and you push right, makikita mo na yung gulong, yung unahang gulong, tuturo sa kaliwa. So, paano siya liliko sa kanan kung nakaturo sa kaliwa? Ano nga naman? Pero wag na nating pagdebatehan yung technicalities kasi meron ng mga science channels at merong mga motorcycle content creators na nagkaroon ng mga expert studies, ginamitan nila ng science and physics, pinatunayan nila na ang counter steering, whether you like it or not, whether you know it or not, ginagawa mo na yan basta't marunong ka magmotor. Yan din ang sinabi ni Ryan ng Fortnite sa kanilang motorcycle video about the 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 best way to steer a motorcycle. Okay? So ulitin lang natin, yung counter steering, ginagawa mo na yan kahit pa hindi mo alam o kahit pa hindi ka naniniwala na if you want to go right, push right. If you want to go left, push left. Okay, napatunayan na yan. So ngayon, ang tanong, yun naman pala nagagawa na naman pala natin kahit hindi natin alam, kahit hindi natin naunawaan, at kahit hindi natin pinaniniwalaan. Ginagawa naman pala natin basta't marunong tayo magmotor. Ang ang tanong ay bakit pa natin kinakailangan pag-aralan? Okay, so bigyan ko ng example. Halimbawa, yung paghinga. Yan. Kahit alam natin na kailangan nating huminga, di ba hindi naman natin siya ginagawa consciously? Kumbaga, humihinga na lang tayo. Sa buong buhay natin, hindi naman tayo, tama? Humihinga tayo habang nasasalita ako, habang nagpapaliwanag ako ngayon, humihinga ako nang hindi ko namamalayan, nang hindi ko consciously ginagawang inhale, exhale. Pero, meron tayong mga bagay tulad ng military breathing. Merong breathing patterns para sa swimming. Merong breathing patterns para sa yoga. Merong breathing patterns para sa mga exercises. Merong mga breathing patterns para sa mga different situations. Meron palang iba't ibang uri ng paghinga. Kahit alam na natin kung paano huminga at kahit hindi natin consciously ginagawa yung inhale, exhale, mas maganda palang matutunan naman natin yung mga patterns of breathing kasi meron silang silbi. So mabalik tayo sa counter steering. Ang counter steering, kaya natin itinuturo pa yan dahil yan isa'y napakagandang skill na matutunan mo. Dahil kung kinakailangan mong ng mas advanced level of performance sa iyong motor, ang counter steering ang isa sa pinaka mabisang skill to take a corner. Ngayon, if you're riding normally every day on a daily basis, if you're riding properly, if you're riding decently, you don't I don't think you really need to learn more about counter steering because you are already doing it. Ngayon, if you are on a performance sport ng riding, let's say you are in a competition, you are into racing, ayan, okay? Counter steering is a good skill because now you can deliberately, you can deliberately use it to your advantage. Ngayon, balik tayo sa street riding. Ako, I consciously do it, yung counter steering. Kahit na alam ko na kahit na hindi ko yun isipin, if I take the corner, halimbawa sa C5, sa EDSA, sa Skyway, sa SLEX, NLEX, ano ba mga pinupuntahan ko? So, ayun, kagagaling ko lang ng isang araw sa Sumulong Highway. So, even if I don't think about it, I am already counter-steering. Alam ko na yon. Pero, may mga pagkakataon na I want to get more performance from the bike. I want my bike to do something extra. I want my bike to respond quicker. I want my bike to be sharper and crispier into a corner. Ika nga nila. So, if I want more handling, or if I want better handling, then I will use counter steering into a corner. Yeah,
para makuha ko yung sharper turning response and turning performance ng motor ko, cornering performance ng motor ko, yung handling niya in corners. Now, I also use counter steering sa highway in terms of maneuvering through traffic. I also use counter steer during emergency swervings. Um, ano ba, evasive maneuver, kung ano pa man. Ngayon, yung counter steering na yun, I deliberately do it to get calculated or talagang kalkulado ko yung mga magiging resulta. Hindi yung tipong umaasa na lang ako na sana ganito ang gawin ng motor ko. Gusto kong lumiko sa kanan, sana lumiko sa kanan yung motor ko. With counter steering, I can deliberately calculate the results. Pag ito yung gusto kong mangyari sa right turn na to, gagamitin ko yung counter steering, kakalkulahin ko yung inputs ko, kung gaano kalakas yung pressure ko sa counter steering, kung gaano kabilis ko siyang ika-counter steer, kung gaano kalalim yung counter steer angle ko. And then, it will give me the results that I want. And it is so satisfying. Very, very, very satisfying. Sobrang alam mo yun, it brings a smile to your face when you're taking corners and you're expecting the bike to do something and the bike will do it, and it's all because of your inputs. Yun ang kagandahan na kahit nasabihin natin ang counter steering is a natural skill of a motorcycle rider, it is still better na pag-aralan natin kung paano gagamitin ang counter steering as a tool to bring out the performance of the bike na gusto nating makuha. Alright, so that's counter steering for you all. And hopefully, you become better, safer riders by having the knowledge, the skills, and the attitude. I will see you on another video.